Paki-subscribe at saka paki-follow na rin sa mga hindi pa naka-follow at subscribe sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news. Importanteng mag-subscribe ha. Oh, sa mga hindi pa naka-subscribe, mag-subscribe na po. Subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-subscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin yung ating talakayan ha. Oh, unahin muna natin itong itong House Committee ha, na hindi po sila kontento dito sa bagong affidavit na ibinigay ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit naman hindi kayo kontento? Sige nga, pakinggan natin. Naniniwala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua na hindi sapat ang isinusumiting sinumpaang salaysay ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng confidential funds. Sabi ni Chua, si Chua ba? Congressman Chua, yung kamukha ni Jackie Chan. Kilala nyo ba si Jackie Chan? Si Congressman Chua, hindi raw sapat ang ibinigay ni VP Sara tong affidavit. Alam nyo, Congressman Chua, dapat nga grateful kayo ha. Tingnan nyo, nakikita talaga ang mga ugali ninyo. Binigyan kayo ng affidavit ni VP Sara. That means to say na si VP Sara po ay nakipag-cooperate sa inyo. Kahit nga alam ni VP Sara na hawak kayo kay Martin Romualdez. Di ba? So instead na magpasalamat kayo kasi binigyan kayo ng affidavit ni VP Sara, yung mga tanong ninyo masasagot. Kung hindi man siguro lahat, pero the act of giving affidavit, dapat magpapasalamat kayo. Ha? Chua? Pero anong nirespond ninyo? Ha? Hindi sapat ang binigay na affidavit ni VP Sara. Tingnan nyo, gaano kayo kabastos? Kayo pa yung binigyan sa hinihingi ninyo, kayo pa yung bastos. Kaya nga, galit na galit ang taong bayan sa inyo kasi wala na kayong respeto. Remember, this is the second highest ranking official of the land. Ha? Vice President po ito. Nagbibigay ng affidavit sa inyo sa mga hinihingi ninyo. Tapos, hindi kayo kontento. Hindi sapat. Look at how ungrateful these people are. Ha? Nakikita nyo, mga audience ko nanonood ngayon? Ganyan sila ka-ungrateful. Ha? Kung ano itong mga galawan nitong mga tuwadkom na ito, ganyan rin si Martin Romualdez, kaya wag kayong magpaloko niyang si Martin Romualdez na yan. Dahil lahat ng ito, utos nila, utos ng amo yan nila. Utos yan ni Tambaluslos. They are very ungrateful sa totoo lang. Okay? Sila pa yung binigyan. Sila pa yung hindi sapat. It only shows na sakim talaga kayo. Sobrang sakim ninyo. Ayon kay Chua, may mga issue pa sa mga resibong isinumite ng OBP. Sana, ganito sana yung sagot mo, Chua. Ito, si Chua, parang si Jackie Chan. Ganito sana yung sagot mo, Chua. Nagpapasalamat kami kay Vice President Inday Sara Duterte na napaunlakan kami, na binigyan kami ng affidavit. Ito ay makakatulong sa aming investigasyon. Pero kung okay lang sa ating VP Sara na maimbita namin siya dito sa aming hearing para madagdagan pa yung aming investigasyon. Nagpapasalamat kami kay VP Sara. Ganon. 'Di ba? Ganon sana yung gagawin ninyo. Pero anong ginawa ninyo? Nagbigay na ng affidavit. Hindi sapat. Kulang. Para lang yan sinabi, 'di ba? Ikaw bisita ka.
pumunta ka ng isang party o pumunta ka lang ng isang bahay tapos binigyan ka ng tsokolate at tinapay. Tapos sasabihin mo, ito lang, tinapay lang, tsokolate lang. Ganun ba ang asal natin? Ang kulturang Pilipino? Hindi. Dapat nga ay, thank you very much. Dahil binigyan nyo kami ng ng pagkain o binigyan nyo kami sa aming hiling. 'Di ba? Bastos eh. Walang modo itong mga taong to eh. Commission on Audit at kailangan ng... At hindi pa nahiya. Vice President pa ang ginanya nila. Kawalang hiya talaga itong taong to. Mas malinaw na paliwanag mula sa BP at mga opisyal ng kanyang tanggapan. Gayunpaman, hindi dumadalo si BP Duterte at ang mga key officials ng kanyang tanggapan sa mga Anong hindi dumadalo? Dumadalo naman si VP Sara. Nando naman siya yung first niyong ipinatawag sa kanya. Akala nga ni Vice President Sara Duterte ang pag-uusapan ay ang kanyang budget hearing. Meaning to say, pumunta siya doon para mag-explain sa kanyang side kung ano itong mga plano niya sa susunod na taon para sa pera ng budget ng Office of the Vice President. In-explain lahat yon, naka-projector, naka-PowerPoint, di ba? In-explain. Pero anong ginawa nyo? Instead na pag-usapan natin yung budget of Office of the Vice President, anong ginawa nyo? Tanong kayo ng tanong ko kahit anong tanong patungkol sa confidential funds. How sarcastic you are. It's not the topic of confidential funds yung pinunta ni VP Sara sa kanyang budget. At yung confidential funds na yan, natatalakay na yan last 2023. And pumayag na si VP Sara na wala siyang confidential funds. Siya na nga yung nagpakumbaba. Tapos ang pinaiimbestigahan nyo, si VP Sara lang. Bakit hindi nyo paimbestigahan si Bongbong Marcos? Na si Bongbong Marcos man yung nagbigay sa kanya, naggagastahan niya within 11 days. Di ba? Nasaan na ba ang utak ninyo? O sadyang ganyan lang kayo kabastos dyan sa Tuwadcom? Di ba? Kaya kaming taong bayan, hindi na kami maniniwala sa mga pautot ninyo dyan sa Tuwadcom. Di ba? Dinig ng House panel upang sagutin ang mga isyung ito. Dahil tingin namin yung sworn affidavit is not enough. So paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... It's not enough. Kung hindi enough, pagtiyagaan nyo yan. Kung hindi enough, yung nakikita ninyong affidavit na ibinigay ni VP Sara, kung hindi kayo kontento, you deserved it. Ano pa bang gusto nyo? Gusto nyo ilagay doon sa affidavit sa buhay ng kanyang pamilya? Buhay ng kanyang araw-araw? Kung saan siya pumunta? Kung kahit saan? Chismoso rin kayo pala, di ba? Ha? Chismoso lang pala. Chismoso. Diba? Nasaan na ba yung utak natin dyan, Chua? Ano bang hinahanap ninyo? Ang hinahanap nyo, yung mapabagsak nyo ang mga Duterte, ganun ba? Ha? Marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Hi, good evening, Nanette Sitzer. Good evening po sa iyo, yung ating moderator, yung mayor ng mga moderators. Alam nyo, Chua, itong si Chua ako pa sa iyo, Chua, mag-double ka na lang ni Jackie Chan kasi mukha kang si Jackie Chan Uy, idol ko pa naman yan si Jackie Chan ha, baka akala nyo. Alam nyo, sa totoo lang, galit na galit itong Tuwadcom, itong house, kasi inutusan sila
ng kung ano-ano. Inutusan sila ng Panginoon nila dyan, tambaluslos. Pero, hindi nila magawa-gawa na siraan si VP Sara. Di ba? Hindi nila mapatunayan. Kaya galit sila. Galit sila. So, ako na ang magsasabi sa inyo, Chua. Kung hindi nyo kaya na kung sa tingin ninyo si VP Sara ay makokontrol ninyo kagaya ng mga witness at mga resource person na ini-invite nyo dyan, na mauuto ninyo, wag si VP Sara. Kaya nga na vice president siya sa Pilipinas kasi mautak eh. Wag nyong pagbibintangan sa mga, o wag kayong mag-aakusa na wala naman kayong ebidensya. Sige nga, kung meron kayong sa tingin ninyong anomalya, o yung hinahawak ninyong dokumentong Mary Grace Piatos, kung sa tingin ninyo, nagkukurap, o gumawang korupsyon itong si VP Sara, mag-file kayo ng kaso sa korte patungkol dyan. Di ba? Bakit hindi nyo magawa-gawa? Kasi alam ninyo na hindi kayo mananaig at hindi kayo mananalo. Di ba? So kaya hindi nyo gagawin. Kasi yung script ninyo, ang layunin, pabagsakin ang mga Duterte. Yung script ninyo, hindi po para sa taong bayan para gumawa ng batas para uunlad ang bayan natin. Hindi naman ganun ang layunin nyo, di ba? In the first place, pamumulitika ang mga jutang inines ninyong mga tuwadkom kayo. Hindi na kami mauuto, kaming taong bayan, hindi na kami mauuto sa inyo. Sa totoo lang. And the only politician and the only leaders na sa tingin natin ay makakaasa tayo na taong bayan ang uunahin. Walang iba yan kundi mga Duterte. Former President Duterte at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kung gusto natin ng pagbabago, sa totoo lang, kung gusto natin ng pagbabago, vote straight. Gusto ko nga, Presidente ng Pilipinas, VP Sara. Ang ating Vice Presidente, Duterte. Tatay Digong natin. Yun. Tapos, alam ko, itong si former President Duterte, gagawa ito ng programa para bantayan itong korupsyon ng Pilipinas dahil grabe talaga ang korupsyon ng Pilipinas. Malala, sobrang lala talaga, harap-harapan na itong korupsyon ng Pilipinas. Dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan, kasama ka sa kwento ng bayan. Laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika, si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan na kalaan.
Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Don Mar TV ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakaisa.